Hello mga ka-popcorn! So bilang ang trabaho natin sa channel na 'to ay magbigay ng opinyon at komentaryo, ay hindi ko mapigilan ang sarili ko na magbigay ng reaksyon dito sa press release ni Senator Robin Padilla. Nilahad niya lahat ng saloobin niya dito sa Intimate MediaCon para sa pelikulang Gringo Nasaan Story, kasi sa biopic nito ay siya ang gaganap bilang Gringo o Nasaan. Kasi hindi na bago 'yan dahil nga nung sa Made in Malacanang, 'di ba? Siya din ang gumanap na Gringo. So sabi niya dito ay aminado nga daw siya na hindi siya nag-e-enjoy bilang isang politiko kasi nahihirapan daw siyang matulog sa gabi. Kasi parang wala nga daw siyang peace of mind, gano'n. Nauna na niyang binanggit na wala naman daw talaga siyang plano na pasukin ang politika, kung hindi lang daw talaga siya pinipilit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pasukin ang politika, ay hindi nga daw niya akalain na siya ay magta-top 1 sa Magic 12. So sabi niya pa dito, mahirap matulog sa gabi, hindi kagaya ng artista. Wala akong peace of mind kasi dito. Bilang isang senador, nagtrabaho ka na, tumulong ka na, hindi ko maintindihan ang tao. Tapos sabi niya pa dito, pagdating mo sa bahay, natutulog ka na, iniisip mo pa rin ang dami pa ring tao na nagugutom at kailangan ng tulong. Iba talaga 'pag artista ka lang. Sa artista kasi kapag tumulong ka o nagbigay ka ng pera, pag-uwi mo masaya ka na kasi hindi mo naman trabaho 'yun. Hindi mo talaga tungkulin ang tumulong, pero dahil ginawa mo 'yun, masaya sa pakiramdam. Pero yung trabaho mo ngayon bilang senador ay ayusin ang buhay ng mga Pilipino, tapos uuwi ka sa bahay, naku ang hirap, napakahirap. So inamin din niya na hindi niya daw kayang baguhin ang sistema ng Pilipinas. Nakakatawa kasi naman 'di ba yung mga pinapasa niya sa Senado, alam mo sobrang nakakatawa. I have to say this, sa totoo lang parang sayang yung slot kay Senator Robin Padilla 'no. Sorry sa mga bumoto kay Robin diyan, pero eto si Cynthia Villar at etong si Robin Padilla, ang feeling ko ay parang walang dating yung puwesto nila, parang wala silang naging ambag at all. Biruin niyo ba naman kasi yung mga pinapasa mga bill nito ni Robin Padilla ay tungkol sa LGBT, sa divorce bill, sa marijuana, 'di ba? Parang hello, magpaano kala ka naman ng something useful sa Senado, 'di ba? Yung kapaki-pakinabang at realistic talaga, 'di ba? Yung makakatulong sa bawat Pilipino, 'di ba? Yung gano'n. So siya pa talaga nagsabi nito, nakakaloka kasi yung mga sa totoo lang 'no, parang mas may kuwenta pa si Senator Bato. Eto hindi ako maka-Senator Bato, pero at least meron siyang input, yung gano'n. Eto talaga si Robin, ewan ko kung ano yung mga saan nga nanggagaling yung mga ideas niya. Kaya talaga wala talagang maaaprubahan dun sa kanya mga pinapanukalang mga suggestions, 'di ba? So dito sinabi niya, hindi daw niya kayang baguhin ang sistema ng bansa kasi bulok daw ang sistema at mahirap na daw baguhin iyon. Sabi niya pinagdiinan din niya na gusto daw niyang baguhin yung saligang batas. So sinabi niya dito na sana matuloy yung sinasabi ni President Bongbong Marcos sa right sizing ng gobyerno. Sana matuloy na yun. Yung pagbabago ng form of government, sana matuloy na at sana ma-empower ang mga probinsya, ma-empower yung mga malalayong lugar. Sana huwag tayong mabuhay sa ayuda kasi lahat na lang na nangyayari ngayon, ayuda, walang trabaho, opinyon ng senador. Maraming nagsasabi din na sayang yung botong binigay nila kay Senator Robin Tama. Charot. Dahil wala nga nangyayari pa sa mga pinangako nito na aayusin daw niya kapagka nasa loob na siya ng Senado. Wala daw natupad ni isa doon. So sabi dito, masakit daw para sa kanya yung mga naririnig niyang gano'n. Kasi kita naman natin na bulok ang sistema at nilalabanan natin. Ngayon, nandoon ka na sa loob ng sistema, nilalabanan mong pilit na hindi ka naman makagalaw kasi yung system mismo kakainin ka ng buong buo. So, yun ang sabi niya.
Sabi naman ng mga tao, wala daw akong ginagawa. Oh, so aware pala siya sa mga sinasabi ng mga tao. Sabi niya, "Mga ma'am, mga sir, iisa lang po ako do'n, 24 kami. Kahit na anong ganda ng planong iniisip ko para sa taong bayan, kung 23 ay hindi naman sang-ayon sa'yo, ano ba ang magagawa ko?" 'Yun ang pagpapaliwanag niya. So, tinanong siya kung sino-sino ba yung mako-consider niya na kakampi doon sa Senate. Sabi niya, may mga pagkakataong kakampi mo ang lahat tulad na lang nung Eddie Garcia law, which is si Eddie Garcia daw yung isa sa mga authors nung law na yon. Kakampi mo ang lahat. Yung Sharia court na all cases involving offenses defined and punished under the Code of Muslim Personal Laws of the Philippines, pero pagdating doon sa divorce bill, iba-iba, hati-hati kami ng pananaw. Hindi rin kami magkaintindihan diyan. Doon sa constitutional reform, making changes or amendments to a country's constitution, mukhang isa lang ako doon. Sa medical cannabis. Yung medical marijuana, yun yung mga bagay na nahihirapan ako pagtatapat ng senador. Samantala, inamin din ng aktor na ang kinikita niya daw bilang senador ay napupunta daw sa pagtulong sa mga taong nangangailangan. Ang napupunta lang daw para sa personal needs niya ay yung galing sa kanyang pag-aartista. Kasi alam naman natin na hanggang sa ngayon ay meron pa rin pasulyap-sulyap na mga proyekto ito si Robin sa showbiz. Kasi nga kailangan pa rin daw naman niya yon dahil nga may mga anak siya na maliliit pa daw. So sabi dito, sana nga daw ay masimulan na daw ang shooting ng Gringo, The Greg Honasan Story, bago pa daw bumalik ang plenaryo dahil hindi niya kakayaning lumiban para lang mag-shoot. Tapos sabi pa dito, pumayag na daw si Sharon Cuneta na maging leading lady ni Robin Padilla sa pelikula. Meaning to say, siya yung gaganap bilang may bahay ni Gringo Honasan. So, wow, ang ganda ng casting Actually, bagay kay Robin yung pagiging Gringo Unasan kasi 'di ba na-witness natin siya nung sa Made in Malacanang 'no. Nakakagulat nga kasi siya pala yung si Unasan dun kasi 'di ba una parang, "Sino siya dun? Sino yun?" 'Di ba? Parang kasi bigla na lang sumulpot ta's may pa-ganon-ganon, yun pala si Gringo Unasan pala. So anyway, 'no, wala lang na-chika ko lang sa inyo kasi medyo natawa lang ako dito sa balitang 'to. Thank you so much for joining me in this vlog. I'll see you in my next one. Please don't forget to subscribe. Bye-bye!